Salamat po. Maybe, ako po, hindi po ako naging OFW. No? I've never worked abroad. I didn't study abroad. But the closest thing, I guess, to that experience, really, is that yung asawa ko po, nung mag-girlfriend at boyfriend pa lang kami, nagtrabaho po sa abroad. So alam ko po yung pakiramdam na iniwan ka, in quotation marks, at naghihintay ka. Nag-uusap lang kayo over the internet. Dahil syempre nagtitipid ka sa phone calls. And that experience actually was quite difficult, no? If I will have to be very, very honest with all of you. In 2004, ang tawag sa Pilipinas, Sick Man of Asia. I remember that time, Sick Man of Asia. And probably during that time, marami talagang nag-alisan ng mga Pilipino. Ngayon ho, 10 years later, in 2014, ang tawag sa atin, Breakout Nation. Breakout Nation. And in truth, maganda ekonomiya natin ngayon. But a lot of people will say, and even the President says this, we have growth, but it's not inclusive. Hindi umaabot yung kasaganaan, siguro nasa Makati lang tsaka Ortigas, hindi umaabot dun sa mga members ng Republika ng Philinvestor. And that's our challenge now. Habang maganda yung ekonomiya, we need to make sure that this becomes opportunities for work, for enterprise, this becomes real opportunities for our countrymen para sabay-sabay tayong uunlad. Hindi lang yung iilan. Everyone is able to move up. And again, some people might say that's just a pipe dream, that's just a far-out concept. But I think lahat po tayo dito, libre naman mangarap na tayo ng todo-todo. And I really believe, no, and I'm sure all of you believe it as well, we're at that point where we're about to get there. Konting tulak na lang, and siguro with more projects like this, maaabot po natin yan. Konting-konti na lang, konting tulak na lang yan. Na yung Pilipino, pag aalis, hindi na siya po aalis dahil kailangan ho niya maglinis ng inodoro, pero dahil hinihikayat siya ng ibang mga bansa dahil sa kanyang kakayahan. At tinatawag tayo sa ibang bansa dahil magaling tayo at kaya nating mas magaling tayong manager kaysa sa kanila, mas magaling tayo, kaya we're being asked to leave because of our innate skills and talents and not because we're given the jobs that they don't want. Aabot ho tayo dyan, I'm sure of it. And I'm sure lahat po tayo rin iniwala dyan. We're not going to let that go. And if we believe that, we're able to spread that more and we're able to work hard. And ang OFWs po natin, they symbolize the Filipinos who work hard. They're the opposite of one tamad, no? Ito yung total opposite. Kaya ako, honestly, when people say na mga Pinoy tamad, I look at our 10 million countrymen abroad and it clearly shows na hindi ho tayo ganoon. I think if we're able to push that, we're able to support more of our countrymen, aabot po tayo sa puntong yun. And alam ko, yun rin po yung pakay ng Republika ng Philinvestor. So, I'll end there. Thank you so much. Thank you to all the organizers. Thank you for inviting me. Maraming salamat. Good luck po sa ating lahat. Thank you very much, Senator Bam.